Eto, next yung kay Vice Ganda. Yung recent vlog niya, ewan ko nakita mo to or napanood mo to. Magkakasama sila sa Palawan? Basta nag-out of town sila somewhere. Tapos nag-vlog sila. Nasa YouTube to. Guys, if you wanna see it, watch it. Nasa YouTube siya. May part doon na sabi si Vice Ganda, no, nag-vent out or parang kinall out niya yung isang kaibigan niya, si MC, regarding doon sa kanyang mga habits nung nasa labas sila. I.e., for example, pagkarating nila ng venue or ng accommodation, dumiretso daw si MC ng kwarto, natulog. So, Vice Ganda, sige baka pagod, ganun-ganun. Kasi nga naman bumiyahe. Okay, benefit of the doubt. Tapos daw, siya na yung unang-unang nagpahinga. Siya pa daw yung huling-huling lumabas. The reason, ang tagal daw niyang naligo. So, kinocall out ni Vice Ganda na, alam mo, kaya ko nga to ginawa kasi gusto ko mag-enjoy, to create memories together. Tapos uubusin mo yung oras sa pagtulog, sa paliligo na matagal. Basically, nagpapa-VIP ka. So, yun. Yun yung ano ni Vice Ganda doon. Gusto kong gusto kong malaman kung ano yung maaari mong gawin if you were on that predicament. Na kung ikaw si Vice Ganda. Okay. Bago ako mag-talk, Bago ako mag-talk. bago ako mag-talk dyan, no? Bago ako mag-talk, pwede bang ikaw muna yung magbigay ng opinion mo? Okay. Yung kay Vice, hindi ko siya masisisi for calling. I mean, kung ikaw tayo, magkakaibigan tayo. Ang sabi nga sa isa't isa, we were not real friends, we're not true friends kung hindi natin i-call out yung pagkakamali ng isa't isa. Tama? So, siguro, concern lang talaga si Vice dun sa mga actions ni MC. Kaya niya na-call out yung mga habits ni MC. Pero kasi, merong part doon na nagsalita si MC na sinabi niya, may bakit parang lagi na lang ako yung nabumuangaan or napapagalitan mo sa amin. Medyo ekis yung sinagot ni Vice. Ang sabi ni Vice, i-disregard natin yung ikaw lagi yung napapansin ko. Sa tingin mo ba, tama yung ginagawa mo? Tama ba yung ginawa mo? So, parang binalik niya ulit. I mean, naiintindihan ko si Vice for calling her out. Pero, Vice could have done it privately na hindi na nila binrought out sa public or hindi na nila vinlog. Kumbaga kung may problema kayo na lang mag-usap. Like, pinahiya mo pa yung si MC in front of other people. Naintindihan ko si Vice Ganda na kino-call out niya si MC for doing such things. Pero, hindi na sana niya pinrivate. Hindi na sana niya pinpublic or hindi na sana nila in-upload. Hindi na nila sana sinama sa vlog. Ganon. Kasi, parang pinahiya niya si MC eh. I mean, there are pro-Vice Ganda people out there na magsasabi na walang mali si Vice, ganyan. Pero, the point of the matter is, tama si Vice, agree ako doon sa sinasabi niya na nandito tayo to create memories together. Tapos ubusin natin yung oras natin sa mga ganyan, sa pagtulog, sa pagligo ng matagal. Diba? Yun. I mean, doon ako agree sa kanya, pero everything else, yung pag-call out na social media, no. Okay. Yun. Okay. Sige. Okay. So, balikan natin yung sinabi mo na tawag dito, yung disregard. So, kung parang yun nga, sabi mo nga, napaka-negative kasi nung pagkakasabi niya doon na disregard natin yung lagi kang kino-call out.
na-invalidate naman yung feelings ng isa. Kawawa naman. Kawawa naman. Pero kasi, in general, kung if you're gonna look at it holistically, may point si Vice. No? Kaya ka nasabi mo, kaya nga tayo nandito sa lugar na to. Kaya tayo nag-outing para magsama-sama lahat. Tayo-tayo. Oo, tayo-tayo. Kasi alam ko, I think meron siyang sinabi doon na parang, which is hindi ko rin nagustuhan ng very, very light. Kasi parang, ano mo yun, parang pinakamuka. Anyway, parang, I believe, if I remember sabi ni Vice doon, kung, or ano yun, mas pinili kung kayo yung isama ko kaysa dun sa iba. Parang ganon. So parang both good and bad points. Pero kasi yun nga, since kayo na yung pinili na makasama, bakit hindi nyo palubusin? Kasi alam naman natin lahat na busy yung schedule ni Vice. Marami siyang minamanage, maraming business, maraming etc. So kagaya ka ng sabi niya, pagdating naman ng mga work life natin, hindi na tayo araw-araw magkakasama. So kapag merong chance na mag-banding kayong magkakatropa, wag na kayong umarte. Oo, wag na kayong umarte. Sama na lang kayo. Kung inaanto kayo, kung galing kayong work, tulog lang kayo ng very light. Tulog kayo 4 hours, ganun, 6 hours. Pagkagising mo, palag na agad. Tsaka may ano pa yata sila doon, meron sila mga pinaplano activities. Tapos yun nga parang may isang sinabi si Vice doon na merienda time or dinner time, merienda time, hindi sila maka-order na merienda kasi inintay ka. Inintay nila si MC. Kasi ayaw nila magmerienda ng kulang. Ayaw nila mag-dinner ng kulang. So, yun, nagmerienda sila. So, hindi ba naman daw agad sila makakain ng dinner? Kasi ka naman, kakamerienda lang. Tapos ikaw, gusto mo na mag-order ng dinner. Gusto mo na kumain ng dinner. True. O diba? E di sana nagmadali ka at hindi ka nagpabebe. Parang nakakain kayo sabay-sabay. Yeah. I mean, diba? Yeah. I get it. Tapos, banking on yung point mo earlier, sabi mo nga, the point is, if you're going to call someone out, and dapat talaga, kailangan i-call out yung mga ganyan. Kasi nga, friends nga kayo eh. Tropa nga kayo eh. Mga ganyan. Tayo. If you really have to, do it privately. Kasi, yung perception nung tao dun sa kinokorek mo, baka magbago. Tapos sabay celebrities kayo, di ba? Celebrities kayo ko, no? Mag-iiba din yung opinion ng tao. Magbibigay din ng opinion tao dun sa'yo kasi kinulot mo yung public. So, magiging mix na yung opinion. So, sa business nyo, sa business ng mayroong power, perception is key. So, kailangan laging maganda yung mata sa public. Yung dinidisplay mo sa sarili mo, dinidisplay mo sa others. Maski hindi ka artista na lang, yung normal tayong tao, again, if you're gonna call someone out, it's always better to do it privately para yung problema internal lang, sa inyong dalawa lang.